Ang lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinag-uunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong ang kapurihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na pagkaalam ng Diyos kamula't mula pa ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya ay kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin. Tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ikaw, aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko,
ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasamo ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balunang mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kaniyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kaniyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makararating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ang ikalawang araw ng 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang tawag po natin dito ay Octave of Easter. Oktaba, octave, 8. 8 araw ng pagninilay. 8 araw ng pagbabalik natin sa kwento ng himala ng Diyos, sa kwento ng pag-ibig ng Diyos, sa kwento ng kapangyarihan ng Diyos, sa kwento ng kaniyang kaluwalhatian. Kaya 8 araw nating maririnig ang kwento ng pagkabuhay ni Jesus mula sa kamatayan upang tayo'y itawid mula rito sa kasamaan patungo sa kaligtasan. Kaya sa araw na ito, atin pong narinig ang bagong kwento tungkol sa kaniyang muling pagkabuhay. Ang ating ebanghelyo ay nahahati sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay ang karanasan ng mga babaeng sumunod sa kaniya at nagtungo doon sa libingan. At ang ikalawang bahagi ay tungkol naman sa mga kawal na nakipag-usap at nakipagkutsaba doon sa mga lider ng mga Pariseo at ng mga kawal upang ipalabas na si Jesus ay ninakaw at hindi muling nabuhay. Sa unang bahagi, ating makikita ang unang sinabi ni Jesus nang makita siya ng mga babae. Huwag kayong matakot. Do not be afraid. Dahil ang kausap nila ay ang Kristong nakasama nila nung siya ay naglalakad pa sa mga baybayin ng Galilea at sa mga bayang patungo ng Jerusalem. Maaaring magtanong tayo, bakit kaya mga babae? Hindi ba kayo, nasaan yung mga alagad? Bakit yung mga babae, yung matapang na pumunta doon sa libingan? Ang mga babaeng ito ay ang mga babaeng nagkaroon ng kaugnayan kay Jesus, kaugnayan ng pagbabagong buhay, kaugnayan ng paniniwala, at kaugnayan ng pagsaksi sa kaniyang kapangyarihan bilang Diyos. Kaya nung nakilala nila si Jesus, there was no turning back. Tahimik silang sumunod kay Jesus at sinundan ang kaniyang mga yapak hanggang doon sa libingan. Bakit ang mga babae ang inutusan ni Jesus na sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sa Galilea at makikita nila ako roon? Wala ba kayong naaalala kung bakit mga babae? Dahil mga babae daw ang tsismosa. Dahil ang mga babae ay pwedeng maghatid ng balita at ang mga babaeng ito ay binigyan ng pagtitiwala ni Jesus na ang ibabalita ninyo ay tama at totoo. Ibig sabihin, sa ating mga nanay, sa ating mga auntie, sa ating mga ate, kayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos na ang ibabalita ninyo ay palaging mabuti. Hindi nyo ibabalita ang mga bagay na masama at gawa-gawa lamang. Kaya nga yung mga babaeng tsismosa ay hindi pinagpapala. Ang pinagpapala ay ang ginagamit ng Diyos upang sabihin ng totoo kung ano ang nasaksihan
yung tunay at naranasan nila. Makikita din po natin sa unang bahagi ng Ebanghelyo, sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea. Ito po ang unang pagkakataon na ginamit ni Jesus ang salitang kapatid ko. Dahil ang tawag niya noon sa mga sumusunod sa Kanya ay mga alagad ko. Ngayon, kapatid ko, bakit kaya nagbago? Bakit nagkaroon ng ganitong pagkakataong sabihin ni Jesus? Sapagkat hindi na sila mga alagad lamang, kung hindi kapatid na niya, dahil sila'y naging saksi sa paghihirap, sa kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo'y nagiging kapatid ni Kristo kapag tayo'y kayakap at kasama sa Kaniyang misyon at sa Kaniyang mga banal na gawain. Tayo ay niyayakap ni Jesus bilang kapatid upang ipasa sa atin kung ano ang dapat nating maging misyon ngayon. Bakit sinabi niyang pumunta sila sa Galilea? Bakit sa Galilea? Pwede naman sa ibang lugar. Dahil sa Galilea, ang unang pagkakataon at lugar na tinawag ni Jesus ang kaniyang mga unang alagad. Tinawag niya doon si Pedro, si Juan at si Santiago habang sila'y nangingisda at tinawag niyang mamalakaya ng tao. Ibig sabihin po nito, kung saan tayo unang tinawag ng Diyos, doon niya tayo babalikan. Kung saan tayo binigyan ng biyaya ng Diyos, doon niya ipagpapatuloy ang kaniyang pagtawag at pagbibigay ng biyaya. Ibig sabihin, kung saan tayo nadapa, doon din tayo babangon ng mas malakas at may tiwala sa Diyos. Sa ikalawang bahagi, makikita natin ang kutsabaan ng mga kawal at ng mga pinunong saserdote. Nakita natin noong panahon pa noon, wala pang social media. Sila ng mga Hudyong ito ang gumawa ng kauna-unahang fake news. Sa pamamagitan ng salapi, sa pamamagitan ng pagbibigay ng suhol, ito ang sabihin ninyo na ninakaw nila si Kristo. Bakit kailangan ganun ang gawin nila? Dahil kung mababalitaan ng mga Roman Emperor na ito ay ninakaw, kamatayan ang magiging parusa sa lahat ng nagbabantay. Kaya upang sila'y hindi maparusahan, gumawa sila ng ganitong kwento at ang kwentong ito hanggang ngayon pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Dahil ang tunay na magnanakaw ay gagawa ng kwento at gagawa ng issue upang sirain ang isang bahagi ng buhay. Pero 2,000 years ago, ang kwentong ito'y binibili pa rin at pinakikinggan pa rin ng ilan. Nakita nyo na kung ano ang epekto ng fake news sa buhay at pananampalataya ng tao. Kaya wala tayong masisisi kung hindi sarili natin o hindi natin kayang tingnan at magsaliksik kung ano ang katotohanan.
kung wala tayong kaugnayan sa Diyos, kung hindi tayo nananampalataya ng tunay, baka isa tayo sa madadala ng mga maling gawain ng mga taong makasarili, sinungaling at masasama. Sapagkat ang muling pagkabuhay ni Kristo ay pagpapatunay ng kaniyang mga salita at pagpapatunay ng kaniyang mga gawa at pagpapatunay ng kaniyang pagiging Diyos. Kaya po sa 8 araw na ito, ating lalasapin, ating titikman, ating ngunguyain ang hiwaga ng pagkadiyos ni Kristo ayon sa kaniyang pangako na binitawan noong una pang makilala siya ng mga alagad na ito. Tayo na nakikinig, tayo na sumasampalataya, tayo na nagsasabuhay ng muling pagkabuhay na ito, ay inaanyayahan ding tumingin sa katotohanan at kapangyarihan ng Diyos. Gamitin natin ang lakas at talinong bigay ng Diyos upang atin ding ikalat at ipamalita ang kaniyang walang hanggang awa at pag-ibig dahil sa kaniyang pagpapasan ng krus at kamatayan para sa lahat. Ito ang rurok ng ating pananampalataya. Ito ang ating tinitingnan sa kinabukasan. Ito ang ating pag-asa na sa dulo rin ng ating buhay, tayo rin ay makasama ni Jesus sa langit o sa buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagtsatsaga, kaya tayo nagdadasal, kaya tayo ay deboto, kaya tayo'y gumagawa ng mabubuti, kaya tayo'y nananalangin at lumalapit sa Diyos. Dahil at the end of the day, wala tayong ibang pag-asa kung hindi si Kristo na muling nabuhay, na siyang ating babalikan, siyang ating hahawakan, at siyang ating mulit-muling ipamamalita na ang Diyos na pinatay ninyo, ang Kristong ipinako ninyo, ang Diyos na sinusundan ko, pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay at lahat kaming sumusunod sa Kanya ay darating, ay bibigyan niya ng lugar at aakayin sa walang hanggang buhay sa kalangitan. Ito ang ating pag-asa. Kaya tayo'y naglalakbay. Sa taon ng hubileyo ng pag-asa, tayo'y umaasa na ang ating buhay sa kaniyang kaganapan ay makakasama ni Kristo kung tayo'y palaging nakayakap sa kaniyang walang hanggang pag-ibig. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya ay niluwalhati, ilapit natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo.
Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay, naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan, naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadaupang palad ng masayang balita sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay na kasama si Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kalwalhatian. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na aming Ama, idinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumimunawa sa aming mga isip at puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig, bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at magpakadalisay noong sila'y biniyagan ay mapakinabangan sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpapalain
pala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yimuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niliwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.